Problemado po sa supply ng kuryente ang mga residente ng General Santos City dahil sa pinsalang iniwan nga ng magnitude 7.8 na lindol. Dumagsapong ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel. Bagamat hindi ganun kabilis ang pag-charge, malaking tulong na rin ito para makapag-text at makakuha ng mahalagang impormasyon habang nakararanas ng emergency. Ginagamit din po ng ilan ang kanilang mga nabiling solar panel para paandarin ang maliit na mga electric fan para po maibsan ang init. Karamihan sa mga residente piniling manatili na muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil pa rin sa pangamba ng aftershocks. Natatakot din daw silang matrap kung sakali mang lumakas ang pagyanig. Isolated po naman daw ang ilang mga barangay dahil po sa nasirang tulay sa Sarangani Province. Pinagdurugtong ng naturang mga tulay ang bayan po ng Glan at ng Malapatan. Kinakailangan pang gumamit ng mga bangka para nga makatawid. Nadagdagan tuloy ang gastusin sa pamasahe ang mga residente na problemado po sa pagkasira ng kanilang mga bahay. Ayon sa provincial government, wala ho namang naitalang tuluyang gumuhong gusali sa Sarangani. Pero marami po ang nasira gaya po ng mga government buildings at paaralan. Nasa 9,000 na rin po ang lumikas sa mga temporary shelter at mga tolda ng mga LGU pero higit kalahati sa kanila po ang umuwi na rin kalaunan matapos bawiin ng PHIVOLTS ang tsunami warning. Samantala, umabot naman po sa 30 ang nasawi sa Gubuhong Gusali. Diyan po yan sa Angeles City sa Pampanga. Pasado hating gabi kahapon nang makuha po ang ika-30 biktima mula sa pagguho. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operation sa lugar higit 2 linggo mula po nang gumuho ang gusali. Nagpadala na rin ng K9 units ang Philippine Coast Guard para nga po makatulong sa paghahanap. Wala pa namang impormasyon kung ilan sa mga natabunan ang patuloy na hinahanap pa rin sa ngayon. Sa ilang pang balita, nalunod po naman sa ilog ang isang binatilyo sa Kalasyaw sa Pangasinan. Ayon sa MDRRMO, nagkayayaan ang 5 magkakaibigan na maligo po sa ilog matapos nga pong maglaro ng basketball. Sila'y napunta sa malalim na bahagi ng ilog at tinangay ng malakas na agos. Nailigtas ang 4 pero bigo silang mahanap ang isa pang binatilyo. Inabot ng 16 na oras bago nakita ang labi ng binatilyo. Naiuwi na po sa bayan ng San Miguel ang labi ng biktima. Samantala, nabundol po ng motorsiklo ang isang binatilyong tumawid sa kalsada sa Cebu City. Sa video, makikita po ang biktima at kanyang mga kasama sa gilid ng intersection. Maya-maya lamang, isa po sa kanilang biglang patalon-talon na tumawid. Dito na po siya nabundol ng paparating na motorsiklo. Tumila po ng biktima ang rider at ang angkas nito. Agad namang nakatayo ang 3. Ayon sa mga pulis, lumabag sa curfew ang mga kabataan noong oras na iyon. Sa huli po, nauwi sa aregluhan ng insidente. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.